Po napapatunayan na wala pong nangyayari sa mga flood control project ng mga politicians natin. I know naman na capable ang Philippines in mitigating this flood. Sana sa next na election, alam na natin kung saan pupunta yung vote natin. Sobrang laking abala ng ginagawa. Wala pang yung gobyerno. Solusyon sa ganito. Okay, on another matter, nabanggit nyo kanina na may mga itong ang tiwangwang na mga proyekto na kailangan tapusin pero wala sa budget. Eh di ba may liability ang mga contractor na pwede ninyong administratively habulin para tapusin itong mga proyekto? Ginagawa rin yun, di ba? Yes, Mr. Chair. Yes, Diba? Mr. Chair. You go against the performance bonds, right? Yes, Mr. Chair. In fact, we have sent already, we have called on several bans ng mga contractors po on several infrastructure projects. What about the completion of the projects because of substandard or hindi natapos? Kasama din yan sa inyong kontrata, hindi ba? Meron silang pananagutan na pagka hindi kompleto, kulang, tatapusin nila, hindi ba? Within a period, di ba? Mr. Chair, yes po. 1 year po, pwede po i-call yung kanilang to check kung meron liability. Kapag naman po yung... Ibig sabihin, by kailan? September, October, 1 year na. Pag lumampas ng 1 year, hindi nyo na pwedeng habulin? Pwede pa rin po, Mr. Chair. No? Ibabalik lang po yung hawak naming retention bond, pero po yung kanilang liability is still there. Can you also submit to this committee the status of all these performance bonds and your efforts to recover them and forfeit them? We will do, Mr. Chair. No? Because yun nga, immediate yun, low-hanging fruit yun. No? Baka hanggang ngayon, wala pa kayo na forfeit. Hindi ko alam. Alam mo ba? As of now, Mr. Chair, yung pong pagpasok namin, wala pa po. Kasi po meron pa rin siyang due process requirement. Oo nga. So we have called on the bonds, pero po yung pag-claim po, yung final decision, wala pa po. Okay, please submit to this committee the status of all these actions and proceedings regarding the forfeiture of their performance bonds. We will comply, Mr. Thank Chair. you. Ito na lang siguro kay Ginoong Alcantara, engineer. Nabanggit ka rin ilang ulit na ikaw ang taga-bigay ng porsyento sa affidavit ni Mr. Bernardo, ni Engineer Bernardo. Do you confirm itong statement ni Engineer Bernardo? Yes, Your Honor. So, pinapatotoo mo yung lahat, no? Nabasa mo ba yung... Hindi po. Your Honor, explain ko lang po, no? Yes, go ahead. Ako lang po yung kausap ni boss, pero hindi ko po kilala ko yung sino yung mga kausap niya. Your Yes, pero ikaw ang kasi maraming beses nagde-deliver, Yes po, Your Honor. etc. Upon the instructions. Yes po, Your Honor. So okay. So, pinapatotoo mo yung mga deliveries ng 15% kay Ginoong Bonoan. Tama po ba yun? Nakalagay dito sa testimonya na... Sir, gaya po ng binanggit ko, nagdi-deliver po ako nung instructions ni Yusek Bernardo sa akin, pero hindi ko po alam yung detalye kung kanino niya po i-deliver. dinideliver mo kay Yusek? Yes po, Your Honor. Wala kang dineliver kay ni Mr. Wala po, Your Honor. Sorry Yes. po, nakalimutan ko po magpaalam sa PG. Sorry po, nakasagot ko na. Okay lang, Pasensya na okay po. lang. O sige na, hindi na ako magtatanong Hindi po. hanggat magpaalam ka muna. Hindi po, okay na po. Okay. Yun lang po, sir. I admit, ako po yung nagdadala, pero hindi po ako yung Okay. personal na Saan nagdadala galing sa yun? kanila. Saan galing yung mga perang di pinadadala? Sa mga kontraktor, tama? Yes, Your Honor. So hindi ito public works money? Hindi. Hindi po. Hindi po. Private. Yes po. Kasi wala pa yung sinasabi ni ni Engineer Bernardo, ito yung nasa GAB pa lang o nasa NEP pa lang may 25% na, tama? O 10%, Yes, Your Honor. tama? So, hindi pondo ng DPWH. No po, Your Honor. Kinukuha ng DPWH sa mga kontraktor. Tama? Yes, Your Honor. Kasi ang mga kontraktor, yan ang, kumbaga, paraan para matiyak na makuha nila yung proyekto. Di ba? Yes, Your Honor. So, okay. So, paano yun? Marami dun sa mga proyekto hindi napatupad dahil nagkabukuhan na. Yun po yung risk nila, sir. Risk po Okay. nila. Kung di po natuloy, hindi naman po namin na... Hindi ba kayo hinahabol nitong mga kontraktor?
Hindi naman po, Your Honor. Ha? Hindi po. O hindi pa. Hindi pa po siguro. Oo. Pero billion din siguro. Daang milyon at least. Itong mga in advance na hindi natuloy yung proyekto. Tama? I mean, may kausap siyang mga congressman na yun na nga, na naniningil. Anyway, Mr. Chair, may I interject? yes, please go ahead. Let me just ask D. Alcantara. Nabanggit po kayo sa statement ni Yusek Bernardo na kayo po are you telling us now na wala ho kayong rekta na communication kay dating Yusek Trigive at saka kay Mr. Ngo? Saan ho niyo dinideliver yung pera na para sa kanila intended? Kay Yusek Bernardo lang po. Pero never kayong nag-encounter ni Trigive at saka ni Mr. Ngo? Hindi po. Hindi po, sir. Kaya nga, matanong ko lang, saan ho galing yung binibigay nyo kay Yusek Bernardo para allegedly ibigay dito sa dalawa? Sa contractor nga po. As a contractor. Yes po. So, so hindi ikaw mismo ang nag-aabot sa dalawang Ay, yan. hindi po, Your Honor. Hindi po. Pero kilala mo sila? Si Yusek. Yusek Olaybar po. Kilala ko po siya dahil yung DepEd inspection po ni Pangulo. Aha. What about nakita si po kami. Mr. Ngo? Hindi ko po kilala, Your Honor. So nanatol sir ha, kasi base dun sa statement, hindi direkta na inaabot ninyo ang pera dun kay Mr. Olaybar at kay Mr. Ngo. Yes, Your Honor. So dumadaan kay Yusek Bernardo. Yes, Your Honor. Ayun. And then galing po ito sa contractor. Ilang contractors po ito? Are we talking? Depende po, sir, sa bumaba pong listing. May listing naman po kaming sinasabit. Kung bawa po, kung ang listing ay 2 po, depende po sa contractor kung sino yung kayang mag-risk. Kasi pera po nila i-advance. Hindi mo na inaalam para kanino yung i-deliver mo kay former Yusek. Hindi na po, Your Honor. Ayun. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Pangilinan. Mr. Bernardo, ano naman ang masasabi niyo dun sa naging testimonya rin ni Mr. Ngu denying what you alleged? Mr. Chair, uulitin ko po, nakalagay po sa affidavit kito at tatayuan ko po ito. At ako po ay permis doon sa aking affidavit na nangyari po ang lahat ng dineklara ko dito. Okay. I have no further questions. You know, on Mr. that Chair. point, Mr. Chairman, if you don't mind. Well, the public are listening. We have two resource persons who are saying that Yusek Bernardo is lying. But Yusek Bernardo is a state witness now because he has already been evaluated and included in the witness protection program. Is that right? That is correct, Mr. Chair. All right. And just one point on the substandard that you mentioned earlier, Senator Pangilinan, Mr. Chairman. Itong mga, madali makita nyo yung ghost. This is addressed to the DPWH. Ano? Kita na eh. So madaling ayusin, madaling kasuhan. Okay. Ang sinasabi ninyo ngayon, medyo natatagalan kayo sa substandard. Di ba? Pagka ganun, kailangan pang patunayan eh. Meron pang, ano yan, yung quality nung project, ano? So, in the meantime, I suggest that what you do is that you either ask the pickup or if you can do it, automatically suspend, blacklist, or ban the contractors of those projects, of those substandard projects. Automatic, ganun po kagad siguro. Dahil matatagal na kayo sa investigation pag substandard, sabi nyo nga, hindi po ba? Yes, Mr. Chair, no? Once po makita namin or ma-prove po namin agad na substandard yung project, we will already take all the actions available to us, all the remedies available to us, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chair, can I just also correct my earlier statement doon po sa number of ghost projects, no? Ang pending po na nasampahan na namin ng kaso are 4. And then we will await po yung ICI validation on the remaining. Thank you, Mr. Chair. Saan yung apat? Sorry. All in Bulacan po. Okay. Thank you, Mr. Chairman.